Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang Nag-cruise na ang landas na mag-ina pero hindi naging maganda ang una nilang pagkikita. At nalaman na ni Giselle na anak niya si Justin. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaamang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa Apex Hospital habang papunta si Robert sa kanyang papa para bisitahin, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kinito. Sinagot naman agad ito ni Robert at sinabi, "Oh Kinito." Naitanong ni Kinito kung kasama niya si Ma'am Giselle niya. Ipinagtaka naman ito ni Robert kung bakit niya hinahanap si Giselle. Sabi niya hindi. Bakit? Sabi ni Kinito na may kailangan lang siyang malaman. Ikinagulat ni Robert ang sinabi na malaman? Tungkol saan? Sabi ni Kinito, "Doc RJ, mas maganda kung si Ma'am Giselle muna ang makausap ko." Sabi ni Robert, "Come on Kinito, you can tell me, kapatid naman niya ako eh." Sabi ni Kinito na tungkol po sa anak ni Ma'am Giselle. Nagtaka si Robert sa sinabi ni Kinito, "Anak? Di ba matagal nang patay ang anak ni Ate Giselle?" Sabi ni Kinito, "No, Doc RJ, hindi po. Buhay ang anak ni Ma'am Giselle. Yan po ang pinahanap sa akin ng papa mo dito sa US at nakita ko na sila at nakausap. Na-confirm ko na po na buhay ang anak ni Ma'am Giselle. Ang totoo nga po ay andyan sila sa Pilipinas dahil umuwi sila dahil nabalitaan nila ang nangyari kay Don Pepe. Baka nga po binibisita na nila si Don Pepe nang hindi nyo nalalaman. Matagal ko na po silang hinahanap, kaya po kailangan malaman ni Ma'am Giselle na buhay ang anak niya at baka makita niya na ito pero hindi sila magkakilala." Hindi makapagsalita si Robert sa nalaman niya kay Kinito at sinabi niya, "Sige Kinito, salamat. Pupuntahan ko si ate at sasabihin ko ito sa kanya." Agad na ibinaba ni Robert ang tawag ni Kinito at dali-dali niyang hinanap si Giselle. Samantala, nagkaharap na ang mag-inang Giselle at Justin pero hindi ito naging maganda dahil nag-away sila at nagkasakitan sila. Galit na galit si Giselle kay Justin nang sampanin siya nito at halos matumba si Giselle kaya binalikan niya si Justin at sinabi nang walang hiya ka, "Ang kapal ng mukha mo na sampalin ako sa sarili kong hospital." At tinanong dito ni Giselle kung sino ka bang talaga. "Akala mo papayag ako na bastusin mo ako dito?" Kaya hinatak niya si Justin at kinaladkad ni Giselle at sinabihan niya na lumayas ka dito sa hospital ko. Habang hinahatak niya si Justin ay sinasabihan niya na ito na hindi ako papayag na bastusin mo ako sa sarili kong teritoryo. Habang si Justin naman ay nagpupumiglas pagkakahawak sa kanya ni Giselle at sinabi na bitawan mo ako, habang si Annalyn ay inaawat niya ang tita Giselle niya. Itinulak ni Giselle si Justin at natumba ito at sa sobrang galit ni Giselle ay sinabihan niya ito na hindi ka talaga pinalaki na maayos ng magulang mo. At bigla naman dumating ang lalaki na si Eric at nakita niya ang ginawa nito kay Justin. Kaya tinawag niya si Giselle at napatingin naman ito at ikinagulat niya na makita niya ang lalaki. Sabi ni Eric kay Giselle, "Huwag mong sasaktan ang anak mo." Ikinabigla naman ni Giselle ang sinabi nito at bigla niyang nasabi ang pangalan na Eric. Nagulat naman si Justin na makita niya ang tatay niya at bigla itong napatayo. Natulala ang lahat sa nasaksiyan nila. Napatingin si Annalyn kay Giselle, habang si Giselle naman ay ikinabigla ang sinabi ni Eric at napatingin kay Justin. At si Justin naman ay galit na napatingin sa tatay niya. Samantala sa bahay ni Lynette at Carlos, binisita siya ni Doc Denise para matulungan si Lynette sa nararanasan niyang trauma. Dahil natatakot na si Lynette at iniisip niya na mamamatay na siya. Ipinaliwanag ni Lynette kay Denise ang nararamdaman niya na naglalagas ang mga buhok niya. Dahil naglagas din ang buhok niya nung nagkasakit siya ng cancer. "Hindi kaya bumalik ang sakit ko?" Tapos lagi siyang kinakabahan at pakiramdam niya na palaging may mananakit sa kanya. Kaya tinanong niya si Denise kung normal ba ang nararamdaman niya dahil natatakot na si Lynette at iniisip niya na baka nasisiraan na siya ng ulo. Sabi ni Denise, "Hindi, dala lang yan ang nararanasan mong trauma. At kung bakit nagdalagas ang buhok mo ay dala din ng stress at pag-iisip mo. Siguro kulang ka din sa tulog dahil pakiramdam mo ay lagi kang natatakot. Pero kailangan natin magsagawa sa iyo ng laboratory test para malaman natin kung bumalik ang sakit mo. Ipahinga mo muna yan at huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Bakit hindi kayo magbakasyon ni Carlos para malibang ka at hindi mo maisip ang mga nangyari sa iyo?" Umayag naman si Lynette sa gustong mangyari ng this at sasabihin niya ito kay Carlos. Kaya nagpasalamat naman si Lynette kay Denise kahit papano ay gumaan ang pakiramdam niya. Samantala, hindi pa din makapaniwala si Giselle sa sinabi ni Eric na anak niya si Justin. At tiningnan niya si Justin. Gusto sanang dapitan ni Giselle si Justin pero tumakbo ito papalayo. At umalis.
Ayaw niyang kausapin si Giselle. Sabi ni Giselle kay Eric, paano nangyari na buhay ang anak ko? Ang alam ko ay patay na siya. Sabi naman ni Eric kay Giselle na mahabang kwento ang nangyari. Sasabihin ko sa iyo ang lahat pero kakausapin ko muna si Justin. Kaya umalis na si Eric at tinabol niya ito. Habang ang lahat ng tao na nakasaksi sa mga nangyari ay gulat na gulat din kaya nilapitan ni Annalyn ang tita Giselle niya at tinanong kung okay lang siya. Napayahap na lang si Giselle kay Annalyn at maya-maya ay dumating si Robert at tinanong kung anong nangyari dito. Sabi ni Annalyn, tayo nagkagulo dito kanina at yung babae na kilala ni Lolo Pepe ay anak ni tita Giselle. Buhay ang anak ni tita Giselle at nagkaharap na sila. Ikinagulat naman ito ni Robert. Sabi ni Robert kay Giselle, ate, tumawag sa akin si Kinito at sinabi niya na buhay nga ang anak mo. At mas lalong ikinagulat ito ni Giselle dahil bakit alam din Kinito ang tungkol sa anak niya. At biglang napaisip si Giselle na hindi kaya ito ang sinasabi ng papa niya sa panaginip niya na makakasama mo na siya. Mas lalong naguluhan si Giselle at napaiyak na lang ito dahil hindi niya alam ang gagawin ngayong nagkaharap na sila ng anak niya. Samantala, naabutan naman ni Eric si Justin na papalabas na ng hospital at pinigilan niya ito. Sabi ni Eric kay Justin, but now Giselle knows who you are, ano ang gagawin mo? Sabi ni Justin, nawala, dahil matagal ko na siyang pinatay sa isip ko. At hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin na ipinangmagay niya ako sa iba. Sabi ni Eric na bakit hindi mo siya bigyan ng chance na ipaliwanag din sa'yo ang dahilan kung bakit na nagawa yun sa'yo. Nanay mo pa din siya at hindi mo din alam kung anong pinagdaanan niya nung nawala ka sa kanya. Kailangan mo siyang kausapin para malaman mo ang dahilan niya. Pag-isipan mo ang sinasabi ko sa'yo at hindi kita pipilitin kung ano ang desisyon mo. Pero nagmatigas si Justin at sinabi na hindi ko siya mapapatawad at bigla itong umalis na umiiyak. Samantala dahil sa mga hindi magandang nangyayari kay Lynette ay nagbakasyon sila ni Annalyn papuntang Japan para maglibang si Lynette at maiwasan ang pag-iisip sa trauma na naranasan niya. Tuwang-tuwa si Annalyn na kinukwento kay Doc Lindon na first time nila magkakasama ng nanay niya at unang pagkakataon na sumakay sila ng eroplano. At masayang-masaya si Annalyn at Lynette dahil para silang mga bata na ini-explore ang Japan na magkasama. Natutuwa si Annalyn dahil sabay nila ng nanay niya na nai-experience ang ganito at magkasama pa sila. Tapos ngayon ay nasa Nagoya, Japan na sila. Sabi naman ni Lindon, kapag narinig mo ang Japan, Doc, anong unang pumapasok sa isip mo? Sabi ni Annalyn, Mount Fuji. At natawa silang dalawa at sinabi ni Doc Lindon na tama. At habang nag-i-enjoy silang tatlo na magpakain ng mga ducks, ay hindi nila alam ay naandun si Moira sa di kalayuan at may kausap ito sa telepono. Hello, si Moira tanyang ito. Ibinigay ni Doc Carlos ang number mo sa akin. Saan tayo magkikita? Pupuntahan ko na ang tao mo. At sabay alis nito, nang dumating naman sina Annalyn para maghanap ng mauupuan at nakita nila ng bakante ang lamesa na inalisan ni Moira. Nakita ni Annalyn na nakalimutan ng babae ang gloves niya, kaya nagpaalam muna siya kay Lynette at Lindon para habulin ng babae na si Moira at ibigay ang naiwan niyang gloves. Ano ang ginagawa ni Moira sa Japan at sino ang kikitain niya? Magkakaayos pa ba ang mag-inang Giselle at Justin? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.